Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po na umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Aning Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-5 na po tayo sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay po ako ngayon ng Radio Mobile Booth na narito ngayon sa North Luzon Expressway, dito mismo sa Balintawak Toll Plaza. Antabayanan niyo po ang ating update mamaya sa traffic. Samantala, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Lea Salar mula naman po sa Maryland, USA para ihatid ang mga balita mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nananawagan si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ipasa na ang mga panukalang magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure, tunay na anti-political dynasty law, anti-illicit enrichment, and anti-illicit transfer law. Anya, ito ay upang mapagtibay ang laban kontra korupsyon at maiwasan ang pagwaldas sa kaban ng bayan. Dagdag pa niya, bagong taon na, gawin namang New Year's resolution ng Pangulo na i-certify as urgent ang mahalagang batas laban sa katiwalian. Hataw Balita ngayon. Balik normal na ang biyahe sa EDSA busway ngayong araw. Bago pa man ang inaasahang dagsa ng mga estudyante at empleyado, binuksan na muli ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inner lanes ng busway mula naman Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense sa northbound at southbound lanes. Ito ay matapos simulan ang pagkukumpuni o pag-aaspalto nitong holiday break na bahagi ng malawakang rehabilitation ng EDSA upang gawing mas ligtas at komportable ang biyahe ng mga motorista at commuter. Kaugnay nito, ang mga susunod na pagkukumpuni para sa natitirang bahagi ng EDSA ay sisimulan na rin ngayong araw, January 5. Sasagawa ang repair works mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko tuwing umaga. Hataw Balita ngayon. Nag-issue naman ng Safety and Travel Advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia. Para sa mga Pilipinong kasalukuyang nananatili sa Venezuela, ito'y kasunod ng military operation ng Estados Unidos sa Venezuela. Kaugnay ng pagdakip sa presidente nito na si Nicolas Maduro nitong Sabado, January 3. Sa pinakauling tala ng Department of Foreign Affairs, mayroong 74 na Pilipino na nasa Venezuela ngayon. Upang masiguro ang kanilang kaligtasan, pinapayuhan ng mga ito na umiwas sa mga delikadong lugar at manatili sa loob ng kani-kanilang bahay. Patuloy ring pinamamonitor ang balita at huwag putulin ang pakikipag-ugnayan sa binuong group chat para sa Filipino community sa Venezuela. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ligtas na nakauwi ng Pilipinas kahapon, January 4, ang 7 mga overseas Filipino workers o OFW na biktima ng human trafficking mula naman sa Cambodia. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, lumapag ang kanilang sinasakyang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ng umaga kahapon. Ang kanilang repatriation ay naisagawa sa tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh at ng Migrant Workers Office sa Singapore. Ang 7 OFWs ang unang batch ng mga human trafficking victims na na-repatriate ngayong 2026. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, isinusulong ni Senator Erwin Tulfo na ibaba ang value-added tax VAT sa 10% mula sa kasalukuyang 12%.
Naniniwala ang senador na mabuboost nito ang gross domestic product o GDP ng bansa. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng senador na isa ang Pilipinas sa mayroon mataas na VAT sa Southeast Asia at nakakabigat ito sa mga low at middle-income households. Nakapaloob ang panukala ng senador sa inihaing Senate Bill number 1152 o ang VAT Reduction Act of 2025. Inihain ito noong Nobyembre pero nananatili pang pending sa Komite ng Senado noong December 2025. Hataw Balita ngayon. Matapos naman ang pagbabantay sa nakalipas na holiday season, tututok na ngayon ang Philippine National Police o PNP sa seguridad para sa traslasyon sa darating na January 9. Ayon sa PNP, January 2 pa lang ay mayroon na ang deployment ng mga pulis para sa iba't ibang aktibidad bago ang traslasyon. Nasa 15,000 mga pulis ang deploy sa Maynila at mga kalapit na lugar para sa traslasyon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr., tutulong din sa seguridad ang mga pulis mula sa Police Regional Office 3 o Central Luzon at Police Regional Office 4A o Calabar Zone. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy pa rin ang Hataw Balita ngayon, nasabat ng Bureau of Customs sa BOC Port of Clark ang dalawang parcel na naglalaman ng nasa 7 million pesos na halaga ng ecstasy tablets. Nasabat ang ecstasy sa pamamagitan ng koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit o PDEA AIU. Ang mga shipment mula sa Austria at patungo ng Davao City, nasa higit 4,000 mga tableta na ecstasy ang nakuha sa mga parcel. Ayon sa BOC, nangangahulugan nila ito ng kahit holiday season ay hindi sila tumigil sa pagbabantay sa port ng bansa. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lea Salar mula naman po sa Maryland, USA. Lea, magandang umaga. Bagamat wala pang plano sa kasalukuyan ang Estados Unidos na magpadala ng American troops sa Venezuela, hindi umano nito inaalis ang posibilidad na gawin ito ng Trump administration. Ito'y matapos na arestuhin ng US si Venezuelan President Nicolas Maduro dahil sa umano'y iba't ibang kaso na may kaugnayan sa iligal na droga. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Sa pahayag ni United States Secretary of State Marco Rubio sa isang panayam, hindi inaalis aniya ni President Donald Trump ang posibilidad ng pagpapadala ng American troops sa Venezuela. Ito'y kasunod ng pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro, bunsod ng kaugnayan nito sa malawakang pagkalat ng illegal na droga sa US ayon kay President Donald Trump. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solis, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Ayon kay Rubio, nais ng Trump administration na gawing bukas ang lahat ng opsyon kahit wala pang plano sa ngayon na magpadala ng tropa sa naturang bansa. Gayunpaman, magpapatupad aniya ang US ng oil quarantine at itutuloy pa rin ang pagpipigil sa sanctioned vessels o oil tankers sa pagpasok at paglabas sa Venezuela. Layunin aniya nito na putulin ang pinanggagalingan ng kinikita ng bansa sa oil exports at mahinto na ang criminal activity nito kaugnay ng illegal na droga. Mariin namang kinondena ng ilang bansa ang pag-aresto kay Maduro na kunekestyon ng legalidad nito pagdating sa isyu ng soberanya at international laws. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon, Naisuriin ng head ng Canadian Medical Association o CMA ang sistema ng bansa ukol sa measles. Ito ay sa gitna ng pinakamalalang outbreak sa bansa sa loob ng ilang dekada.
Mula sa Edmonton, Canada, may humahatol na balita si Charles Corpus. Live! Charles, paano ito nais gawin ng puno ng CMA? Yes, Leah, naniniwala si Canadian Medical Association o CMA President Margot Burnell na ang desisyon ng Pan American Health Organization noong Nobyembre na bawiin ang measles-free status ng Canada ay dapat magsilbing wake-up call sa bansa upang mapigilan ang posibleng paglala ng mga outbreak. Kabilang dito ang masusing pagsisiyasat sa naging outbreak noong 2024 kung saan dose-dose ng kaso ng measles ang naitala. Unang naideklarang measles-free ang Canada noong 1998 matapos ang malawakang kampanya sa pagbabakuna. Mula noon, karamihan sa mga naitalang kaso ay iniuugnay na lamang sa mga dayuhang pumapasok sa bansa. Ang kasalukuyang outbreak ay iniuugnay sa isang bisita mula sa Thailand na umaten na isang kasal sa New Brunswick. Subalit dahil sa mababang bilang ng mga nabakunahan, nagresulta ito sa malawak na pagkalat ng sakit. Nitong Desyembre, umabot na sa 5,377 ang naitalang kaso ng measles, kabilang ang pagkasawi ng 2 sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Ang measles ay maaari ding magdulot ng pagkabulag at pagkabingi dahil sa matinding pag-atake nito sa immune system ng isang tao. Ayon sa ilang opisyal ng Public Health Agency of Canada o PHA, posibleng hindi tumpak ang mga datos na hawak ng bansa na nagpapahiwatig na mas mababa pa ang antas ng immunity ng populasyon kumpara sa dating tinatayang bilang ng mga eksperto. Dahil dito, binigyang diin na kailangan pagandahin ang paraan ng pagkuha ng datos at hindi umano dapat umasa sa mga tansya lamang. Iminumungkahi ni Dr. Burnell ang pagbuo ng isang National Vaccine Coverage Registry upang mas maayos na matukoy ang tunay na kalagayan ng bakunahan sa bansa. Batay sa pinakabagong national survey noong 2021, 91.6% ng mga batang edad 2 taon pababa ang nakatanggap ng isang dose ng bakuna, habang 79.2% lamang ng mga batang edad 7 taon pababa ang nakatanggap ng ikalawang dose. Ayon sa mga eksperto, kailangan umabot sa 95% ang vaccination coverage ng populasyon upang mapigilan ang pagkalat ng measles. Binigyan din ng CMA ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon, lalo na sa panahon ng paglaganap ng maling impormasyon at disinformasyon online ukol sa bakuna. Balik sa iyo, Leah. Charles, ano naman ang ginagawa ng gobyerno para malabanan ang misinformation? Yes, Leah, ayon sa spokesman para sa Health Minister na si Marjorie Mitchell, ang federal government ay magdadagdag pa ng pondo para sa PHAC upang malabanan nga ang misinformation dito sa measles vaccine. At isang measles awareness campaign na inilunsad nila noong Setyembre upang i-increase ang funding para sa programang ito mula $500,000 up to $2 million para sa mga darating na linggo. At bagaman hindi pa ito na i-anunsyo sa publiko, ay ang layunin nito ay ma-inform nga ang mga Canadians ukol nga sa pagtaas ng kaso ng measles at sa kahalagahan ng pagbabakuna. Balik sa iyo, Leah. Alright, salamat. Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang investigasyon hinggil sa sanhi ng sunog na sumiklab sa isang ski resort bar sa Switzerland. Kabilang na dito ang mga tauhan ng nasabing bar bunsod ng kapabayaan. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Dalawang manager ng isang ski resort bar ang kasalukuyang iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad kaugnay ng nangyaring sunog sa lugar noong kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 40 katao ang nasawi at nasa 119 ang nasugatan na karamihan ay mga kabataan. Naging questionable rin kung paano nakapasok sa bar ang ilang kabataan na napag-alamang nasa edad 14 hanggang 15 dahil sa mahigpit na batas ng bansa tungkol sa pagpasok ng mga minors sa ganoong establishments. Batay sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa fountain candle nang malapit ito sa nakakabit na mga bote ng champagne na nagdulot ng mabilis sa pagkalat ng apoy. Inilarawan ng mga nakaligtas ang biglang pagkapal na usok sa bar. Dahil sa matinding takot ng mga tao at agad na makaalis sa lugar, nagkasabay sila at nagsiksikan sa maliit na labasan. Sinisiyasat din ng mga otoridad ang mga ginamit na materyales sa renovation sa fire safety systems
mga escape route at kung nasunod ang limitasyon sa dami ng tao na pinahihintulutang makapasok sa loob ng establishmento noong nangyari ang sunog. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Nakabalik na online ang community website na Neighborly matapos itong isara noong bagong taon dahil sa isang malawakang data breach o cyber attack. Tinatayang nasa mahigit 200 milyong datos ng naturang app users ang ibinibenta umano ng isang hacker sa dark web. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Neighborly Community website matapos na makompromiso ang mga datos ng mga miyembro nito dahil sa nangyaring data breach. Sinabi nito na naayos na ang naging problema sa kanilang sistema at nangakong mas paiigtingin pa ang seguridad ng mga pribadong impormasyon ng lahat ng users ng nasabing app. Ang Neighborly app ay isang popular na platform sa New Zealand uwara sa local community connection. Ayon sa ulat, ang mga pribadong impormasyon gaya ng pangalan, email address, GPS location, forum posts at personal na mensahe ng mga miyembro ng app ay ibinenta ng hacker sa isang dark web bago matapos ang taon. Sa pahayag ng Daily Dark Web, mahigit 213 million lines ng data ang inalok na ibenta ng naturang hacker. Kasunod nito ang isa pang data breach kung saan mahigit 126,000 users ng Manage My Health ang naapektuhan dahil sa hindi otorisadong pag-access sa kanilang mga impormasyon. Kinukonsidera na ng pamunuan ng Neighborly app ang posibleng legal actions na pwedeng ipataw sa hacker upang mapigilan ng paggamit o pagkalat ng mga nakuhang pribadong impormasyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Maryland, USA, ako si Lea Salar. Magandang araw. Makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng North Luzon Expressway o NLEX upang alamin ang kasalukuyang status po ng North Luzon Expressway. Magandang umaga po sa inyo, Sir Robin. Good morning po at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Hello Ayan. po. Ano bang latest data natin? Ha? Can you hear me now, sir? Sir Robin? Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Malinaw na po. Now, ulitin ko yung tanong ko po. Thank you very much po. Ano yung latest data natin doon sa projected vehicle influx natin? Ngayong Lunes po, yung mga travelers natin na magmumula po sa probinsya, pabalik dito sa Maynila. Opo. Maaring meron pa rin pong hahabol na uuwi ngayong umaga. So kami naman po sa NLEX ay nakahanda na po. In fact na yung ating counterflow ay nakaset up na po pero sa ngayon ay mabilis pa rin po ang daloy ng traffic kaya hindi pa po ito ginagamit. Ang ating counterflow after Bukawi, tuloy-tuloy po ito hanggang Balintawak. Kahapon po naramdaman po natin na dumami na po yung umuwi mula po mga araw 2 p.m. hanggang before 8 p.m. po kagabi. And nung isang gabi po, meron din pong umuwi na po tayong mga kababayan mula po around 3 p.m. hanggang around 8 p.m. din po. Okay, so you're saying po na yung mga pasahero natin ay nakauwi na sila. Ilang porsyento pa kaya ang inaasahan nyo po? At do we expect din po na mangyayari pa rin ng peak congestion times? And mayroon ba tayong identified hours for that? Yung peak na tinatawag natin, maaring bahagyang dadami po ngayong umaga. Makakasabay na po kasi yung mga papasok sa mga opisina. At yun po, mukhang na-spread po yung pag-uwi ng ating mga kababayan. In fact, bago pa po mag-New Year, meron na pong mga nagbalikan ng Metro Manila at ganun din po yung mga umuwi na ng probinsya. Pagkatapos pa lang po ng December 25. Starting December 26 po ng hapon, may mga umuwi na po tayong mga kababayan at yun po ang kagandahan. Hindi po ganun karami po yung talagang dagsa yung bumalik po nung hapon po ng Sabado at kahapon.
Okay, so yung peak congestion times ay ngayong umaga. May mga bahagi pa rin po ba ng NLEX na inaasahang sisikip yan? At ano yung mga ginagawa ng pamunuan para hindi tuluyang bumigat po yung daloy ng trapiko? Opo, ang tinitingnan na lang po nating maaring bumagal yung daloy ng traffic natin ay itong bago dumating ng Bukawi at ito pong pagkalipas o pagkalampas po ng Bukawi, tuloy-tuloy po ito hanggang papasok po ng EDSA at A. Bonifacio. Okay. You made mention about the zipper lane. So this is still activated po, itong zipper lane, which is a very good, malaking tulong ito para hindi maging smooth yung flow ng traffic natin. Yung mga emergency response natin, yung mga road side assistance natin. Let's say for example, kung meron mga masisiraan, nakahanda rin po ba yan, Sir Robin? Yes, ma'am. Hanggang sa araw na ito, actually, yun po yung mas marami po kaming deployment na personnel ay yung ating mga patrol, teller, ganun din po yung ating mga response team. At yun po ang ating free towing ay hanggang 6 a.m. po ngayon. Dahil inaasahan nga po natin hanggang ngayon sana ay mataas po yung volume po natin para mas mabilis po yung pag-clear natin. So nakahanda po kami. Wala pa rin po tayong road closure hanggang sa araw na to. So wala po tayong mga road work. Okay. Yung pong natin, yung construction and road work, suspended pa rin po ba yan hanggang ngayon? Yes, ma'am. Yun nga po yung nabanggit ko po. Hanggang ngayon, araw ng Lunes, January 5, suspended pa rin po ang ating roadworks at open pa rin po yung lahat ng lanes natin. Okay. Experience nyo po sa nakalipas na holiday season natin. Ano po yung mga challenges na kinaharap ng NLEX doon sa as far as itong daloy ng trapiko dito po sa NLEX is concerned? Opo, yun nga po ang ginagawa po nga natin ng isang mitigating measure natin pagka po mataas yung traffic natin sa isang direction ay nag-i-implement po tayo ng counterflow. Pero ito pong naranasan natin actually nag-umpisa po nung December 19. Yung naranasan po natin ay hindi lang po yung pauwi ng probinsya yung mataas na traffic, kundi pati yung pabalik or papasok ng Metro Manila. Kaya nahirapan o may challenge po kami na pag-implement ng counterflow. Nagsasabay po yung volume po ng traffic po natin pauwi at pabalik po ng Metro Manila. Okay. Sir, yung pong yung vital advisory natin doon sa mga travelers natin para ma-ensure, alam ko most of them ay maghahabol sila sa trabaho para ma-ensure they can report for work today. Apo. Yun nga po ang unang-una nating advice ay kailangan po nakapag-prepare po sila. Dapat maayos po yung kanilang mga sasakyan, nasa tamang kondisyon. Ganun din po sana yung magdadrive. Dapat nasa tamang kondisyon at may sapat na pahinga. At yun po ang isang nakita po natin, kailangan po talaga mag-maintain sila ng safe braking distance kasi yung mga mangilan-ngilan po na naitala nating mga road crashes ay ang dahilan po ay talagang hindi nakakapag-maintain ng safe braking distance. So bagamat ito ay may mga minor road crash po natin na ang dahilan po ay nag-rear end po sila. So sana po makapag-maintain sila ng safe braking distance para kahit papano ay hindi nila matutumbok yung kanilang mga sinusundan na sasakyan. Okay, yung 3-hour rule, applicable pa rin po ba yan, Sir Robin? Para doon sa mga manggagawa na papasok sa trabaho and ma-ensure nila na talagang makakapasok sila ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Opo, lalo-lalo na po ngayon at hindi pa po sumisikip ang daloy ng traffic. Magbigay lang po ng allowance talaga ng ating mga kababayan sa kanilang target o yung kanilang oras na tinitingnan para po makarating sa kanilang trabaho.
Okay. At this point po, Sir Robin, nasa inyong pagkakataon muli yung paalala nyo doon sa mga biyahero na babalik po dito sa Metro Manila at mga manggagawa na papasok sa kanilang mga trabaho. Please go ahead. Opo. Ulitin ko po yung pong una at lagi nating paalala. Sana po ay na-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive, nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga at lalo-lalo hindi nakainom. At yun po, pagka po sila ay nagkaroon talaga ng problema at hindi po nakita ng mga tauhan po namin umiikot o di kaya hindi sila na monitor kagad sa aming mga CCTVs, tumawag lang po sa 135,000 at agad-agad sila mapadalhan ng assistance. Thank you so much, Mr. Robin Ignacio Thank you. po, ang Assistant Vice President for Operations ng North Luzon Expressway. Maraming salamat po sa pagkakataon ngayong umaga. Okay. Maraming salamat, Sir Robin. At mga kasambahay, tuloy tayo sa ating hataw balita ngayon. Naghahanda Naghahanda ang DSWD Bicol ng mahigit sa 138.4 million pesos na halaga ng ayuda matapos itaas sa Alert Level 2 ang Mayon Volcano. Ayon kay DSWD 5 Disaster Response Chief Claudio Villarreal, prioridad ng ahensya ang kaligtasan at pagkain ng mga pamilyang maaring maapektuhan ng aktibidad ng bulkan. Kabilang sa nakahandang tulong ang P3 million standby fund o 3 million standby fund, mahigit 111,000 family food packs, non-food items at ready-to-eat food boxes. Pinaigting na rin ang disaster monitoring at inikayat ang publiko na manatiling alert at iwasan ang 6-kilometer permanent danger zone. Batay sa PVOX, nakapagtala ang Mayon ng mga rockfall, volkanikong lindol at iba pang senyales ng aktibidad ng bulkan. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagbabala ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP Bicol. Katuwang ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na arestuhin ang sinumang individual o grupo na magtatangkang pumasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Si Jerry Galicia humahataw. Bilang bahagi ng pinaigting na safety measures, mas hinigpitan ng PNP Bicol at APSEMO ang pagbabantay sa paligid ng Bulkang Mayona. Naglagay na ng mga choke point at checkpoint ang mga otoridad sa mga access point, trail at mga rutang karaniwang dinaraanan ng mga mountain climber. Ito ay bunso ng matinding panganib sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng lava flow, pyroclastic density currents o usona, rockfall at asphalt. Mariing pinatutupad ng mga otoridad ang pagbabawal sa pagpasok o pag-akyat sa nasabing lugar at agad na aarestuhin ang sinumang lalabag dito. Mahigpit ang babala sa lahat ng turista, mountaineers, tour guides at maging sa mga residente na huwag pumasok o manatili sa mga tourist area sa paligid ng Bulkang Mayona. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP at APSEMO sa mga lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, PBOX at iba pang kaugnay na ahensya upang mapanatili ang kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng publiko at maging handa sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ng biglang pagbabago sa aktibidad ng bulkana. Inatasan na rin ang Reactionary Standby Support Force ng Regional Headquarters, Albay PNP at mga police station na nakapaligid sa Bulkang Mayona para sa agarang deployment kung kinakailangan. Jerry Galicia humahatag sa balita ngayon. Maraming salamat, Jerry Galicia. Samantala, bandang alas 8:40 ngayong umaga,
O bandang alas 8:40 ng umaga nitong Sabado nang nakaalis ang bangkang Harleen Buon. Mula naman sa Andres Port na may sakay na 20 turista. Bandang alas 10:12 ng umaga, nagpadala ng SOS ang mga pasahero dahil may butas umano ang bangka at ito ay palubog. Agad iprenesenta ang ulat sa Coast Guard. Subalit bandang alas 11 ng umaga pa nakaalis ang rescue team. 1:36 ng hapon nang matunton ang lokasyon ng bangka. 6 na pasahero lamang ang unang na-rescue dahil limitado ang kapasidad ng rescue boat, habang 14 ang naiwan sa lumulubog na sasakyan. Bandang alas 3:55 ng hapon, ligtas na rin na-rescue ang lahat matapos maiwan sa dagat ang halos 6 na oras. Matapos maiwanan sa dagat ng 6 na oras. Lahat ng gamit ng mga pasahero ay lumubog. Nananawagan ng mga biktima ng investigasyon sa kondisyon ng bangkang ginamit. Hataw Balita ngayon. Binaha ang ilang lugar sa bayan ng Tibuli sa South Cotabato dahil sa ulan. Nadulot naman ng easterlies. Sa video ni Kervin Dading, makikita ang malakas na raggasan ng tubig sa may tulay sa poblasyong umapaw dahil sa taas ng antas. Nasa 14 na pamilya ang inilikas at nabigyan ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. 4 na barangay naman sa Tibuli ang apektado ng baha. Nasira rin ang approach ng tulay sa barangay Disowo kung saan pansamantalang kinukumpuni ito upang madaanan ng mga residente. Nakahambalang din sa ilang kalsada ang mga sanga ng kahoy at iba pang debris, pero ayon sa LGU, agad din itong nalinis. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nakararanas ng pagbaha ang barangay Lumalaog sa Las Navas, Northern Samar dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dulot ng shear line. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang red heavy rainfall warning sa Eastern Visayas kabilang ang Samar. Binaha rin ang barangay Kaligang sa Katarman Northern Samar, habang patuloy ang pagtaas ng tubig sa Katubig River sa bayan ng Katubig. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala naman ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ng 13 iba't ibang crime-related incident mula December 27 hanggang December 31 na kinasangkutan ng 17 individual. Kabilang dito ang mga kasong illegal na droga, illegal firearms, warrant of arrest at scandal. Si Danny Munar, umahataw. Nasa 13 police operation ang naitala ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO mula December 27 hanggang December 31 na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa 17 individual sa Nueva Ecija. Ayon sa NEPO, ang mga ito ay mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan na nahuli sa ikinasang operasyon tulad ng anti-criminality checkpoint at drug by bus operation. Kabilang dito ang pagkakahuli ng Talavera Police noong December 31 sa isang dating alkalde ng bayan ng Santo Domingo na hindi na pinangalanan ng pulisya. Naglingkod ito bilang alkalde mula 2007 hanggang 2010. Batay sa record ng pulisya, ang naging alkalde sa mga taong nabanggit ay nagngangalang isang Marvin Pariñas, walang trabaho at residente ng Barangay Umangan sa bayan ng Aliaga. Ayon sa PNP, isinagawa ang operasyon sa Barangay Kalipahan sa bayan ng Talavera kung saan isang operatiba ang nagpanggap na buyer at nakabili ng illegal na droga gamit ang mark money. Na-recover sa suspect ang halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang source ng suspect sa pagbebenta ng droga na mahaharap sa kaukulang kaso. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Danny Munar. Samantala, alamin na natin mga kasambahay ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, January 5, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa.
Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat at narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 5, 2026. So welcome back po sa lahat ng mga magbabalik opisina at balik eskwelahan po ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na nga dito sa may bahagi ng lalo na po dito sa may northern Luzon. Samantala, makikita po ninyo itong kumpol ng kaulapan na siyang nakakaapekto partikular na sa may bahagi ng Bicol region, kasama rin itong bahagi ng Kabisayaan. Ito po yung shear line, yung banggaan ng malamig na amihan at gayon din yung mainit na easterlies, magdadala pa rin ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa may bahagi ng Bicol region, kasama na rin itong area ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas. Maapektuhan din ng shear line ng bahagi ng Mimaropa. Ang iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, mga may hinang pag-ulan na mararanasan, habang sa Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman po maaaring mangyari sa araw na ito. Mapapansin din natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area. Maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw base sa pinakahuling datos natin sa ngayon. At dito nga sa Luzon, makikita po natin ay malaki pa rin yung posibilidad ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa. Dulot po yan ng shear line. May hinang pag-ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley region kasama itong Cordillera, maging sa area po ng Aurora, ilang bahagi ng Laguna at Batangas sa araw na ito. Ang nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan sa araw na ito. Malaking bahagi ng Luzon, lalo na po yung northern and central Luzon, mga light to moderate rains lang yung maaaring maranasan, habang hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang mararanasan sa may southern Luzon dulot nga ng shear line. Patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon na siya nagpapababa ng temperatura sa ating bansa. Agwat ang temperatura sa lawag na sa 21 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 19 to 27 degrees Celsius, sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan din lalong-lalo na sa may southern part ng Palawan, dulot naman po yan ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands sa 28 to 30 degrees Celsius, habang dito sa Puerto Princesa nasa 26 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may hanggang malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas na epekto ng shear line. Mag-ingat pa rin sa mga potensyal ng mga flash flood and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 29 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, epekto ng easterlies, inaasahan din yung mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama dyan yung Sulu, maging ang Basilan at Tawi-Tawi sa panahon sa araw po na ito. Ito'y dulot nga ng easterlies, kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng flash flood and landslide sa may western part ng Mindanao. Samantala, ang nalabing bahagi ng Mindanao makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa araw na ito. Yung agwat naman ng temperatura sa Zamboanga City nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po, may naka-issue pa rin tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin magiging malalakas sa mga pag-ulan sa araw na ito. Partikular na nga sa malaking bahagi ng Bicol region, yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging yung northern and eastern Samars. Kaya po mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Bicol region at sa may area ng Samars sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito. At posible po naman magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line, magdadala ng hanggang malalakas sa mga pag
pag-ulan hanggang araw po ng Martes bukas at magpapatuloy ito hanggang sa Miyerkules. Mapapansin natin, itong epekto ng shear line ay mananatili po sa may bahagi ng lalo na po sa may Bicol region. Kaya asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Bicol region, ang mga posibilidad ng patuloy na mga malalakas sa mga pag-ulan sa linggong ito. Base po sa datos natin, hanggang Miyerkules magpapatuloy itong malalakas sa mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalong-lalo na again sa mga kababayan natin sa may Bicol region, epekto po yan ng shear line. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po wala na tayong nakataas na gale warning. No? Nag-issue na po tayo ng final gale warning at inaasahan na lamang natin katamtaman hanggang sa maalong lagay ng karagatan ng mararanasan sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat po pag may mga localized thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng ating mga baybay dagat. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:22 na umaga at lulubog, ganap na 5:40 ng hapon. Maraming salamat, Obet Madrina. Napanood natin ang update mula po kay Pag-asa Weather Specialist, Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan, naumpisahan natin ang araw na ito. Salamat sa Diyos. At mag-shoutout na daw tayo, sabi ni Adet. Ayan, shoutout na. Siyempre, mga kasama ko dito. Narito naman po si Jose Ibanez. Maraming salamat, Jose Ibanez. Kasama natin si Alex Montesa, si Bernie, ganun din si Paraon. At syempre, mga kasambahay. Diyan naman sa studio, nariyan si Adet. Thank you very much, Adet. And of course, nariyan din si Justin, nariyan si Marvin, yan Marvin strikes again. And of course, si Rodrigo, si Justin, si Igat, si Rafael, ayan, Rap, thank you very much. Si Luel, at makasama natin sa IT, Arian, maraming salamat. Nariyan din si Jeremy and Berniel, thank you po. Ayan, si Rafael. Ayan, maraming salamat po. Ayan. At syempre, mga kasama natin sa social media department, sa traffic, thank you sa news department, yung mga editors natin, maraming salamat. Standby na po kayo, maya-maya. Ready na. Yung mga taga, good morning, Kuya. Miss Grace Casin Kusari with Mr. Vic. Yung mga sa production, maraming salamat po. Ayan, magandang umaga. At syempre mga kasambahay, ang lahat ng nakikinig sa atin, hindi man namin po kayo mabanggit, kami po ay nagpapasalamat, nag-umpisa na naman ng taon na nakatutok po kayo. And of course, ang ating mga BP Noli, BP Cherry, BP Bong, BP Joseph, at syempre BP Ruth Soriano, GMJ Eusebio, magandang umaga. Mami Betrason, kasama si Brad Daddy at ang mami ni Ate Ruth, good morning. Ate Arlene, good morning. Mga kasambahay, makasama natin dyan si Carl at saka si Ian, kasama din po si Aljan at syempre si Races. Shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. At iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na, like, subscribe, and share. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa awit 119:97. O, gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Nakalimutan natin si Rodrigo, yung ating prompter. Thank you very much. At si LB Roque. Yan. Good morning po.
Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikalima po sa buwan ng Enero 2026. Or si George Bardalosa. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colubong, ako po si Annie Ventori. Noel, good morning. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinapalagahan. Susunod na po, stand by. Good morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.